So sa hapong ito, nais ko pong ibahagi yung isang importanteng topic, yung the continual cleansing power of Jesus' blood. Yung po bang tuloy-tuloy na paglilinis. Hindi po kasi kaila sa atin na kahit Kristiyano na tayo, nakakagawa pa rin po tayo ng mga kasalanan. Tama po ba? Tignan nyo nga po yung katabi nyo kung hindi na nakakagawa ng kasalanan yan. Sabi mo, ang bait-bait mo naman. Nakakagawa pa rin tayo. Tama po ba? That's why, importante po yung topic na to. Ano po kasi, nung tinanggap natin si Jesus, judicially, dineclare ng Panginoon, wala ka ng kasalanan. Bayad na lahat yon. Amen. Pero relationally, hindi na tayo dapat magpatuloy sa kasalanan kasi yung relasyon natin sa Panginoon, yun yung nasasaktan natin ang puso ng Diyos. Tama po ba? Ayan. So, titignan natin sa ganong aspeto. Halimbawa, sa mag-asawa, kapag meron silang, ang tawag dito? LQ ba ang tawag doon? LQ. Ano nga yung LQ? Lovers quarrel. Maganda po ba yung samahan nila kapag meron silang LQ? Hindi na ba sila mag-asawa kapag meron silang hindi pagkakaintindihan? Judicially, legally, mag-asawa pa rin sila. Pero kapag meron mga problema or pagkakasala sa gitna nila, affected yung kanilang relationship. Tama po ba? Ganon din po naman. Wala na po tayo legally and judicially, wala na tayong pananagutan sa Diyos. Binayaran na lahat yun ng Panginoong Yesus. Ang nangyayari na lang, every time na nagkakasala tayo, sometimes intentionally, makikita natin yung relationship natin sa Diyos, yun po yung naapektuhan. At higit, syempre, nag-grieve ang Holy Spirit, at tayo rin po, hindi tayo masaya doon. Pero ang good news, sa Diyos, wala na pong problema yon. Kaya kailangan nating mag-move on, bumalik uli sa Kanya. Sabihin natin sa ating katabi, kapatid, move on lang tayo. Ayan. So, bigyan muna natin ng, titignan natin, pag nakagawa tayo ng kasalanan, ano ang dapat nating gawin? Kagaya sa Senado at pagtakpan, amen? Hindi. Nasa politika, nagtatakipan, kaya ang dami ng nahihirapang mga Filipino. But anyway, mga mega churches, nagpi-pray din sila, nagfa-fasting para sa bansa natin. I believe may mababago, may gagawin ng Diyos sa bansa. So, tuloy natin. So, lahat po tayo, nung tayo po ay tumanggap kay Kristo, so every believer who has placed their trust in our Lord Jesus has been brought out of darkness and into His kingdom of light. Nung na-born again po tayo, inialis na tayo ng Diyos sa kaharian ng kadiliman at inilipat na tayo sa kaharian ng kaliwanagan. Tignan mo yung katabi mo, nagliliwanag yan. Amen! Sabihin mo, kapatid, kitang-kita ko, nagliliwanag ka. Amen! At ang lakas ng hallelujah ni Brother Bong, hindi po I mean, liwanag, ibig sabihin, the kingdom of light. Maliwanag na yung ating buhay. Sa buhay natin, wala ng darkness. Amen. Okay. Pero dahil nasa kaharian na tayo ng kaliwanagan, kailangan, we must walk in the light. May mga unang kanta nun 80s, yung walk, walk, walk in the light, di ba? Ang sabi lang nun, lumakad sa kaliwanagan. Amen. Pag-uusapan natin yung talatang yon. And syempre, we are no longer identified by our failures. Yes, nagkakamali pa rin tayo. Meron tayong mga kakulangan, shortcomings, but our new position in Christ as sons and daughters of God, meaning hindi tinitignan ng Diyos yung performance natin, ang tinitignan niya yung pagiging anak mo. Amen. Amen po ba? Hindi ko sinabing pinapalampas na yon. Sabi ko nga,
nagkakaroon ng problema sa ating relationship sa Kanya every time we committed some sin or shortcomings. Pero kay Lord, madali pong gawa ng paraan yun. Mamaya, doon sa application natin. Okay? So, parang ganito yan. Sa inyo pong mga anak, kapag hindi po nyo nagustuhan yung kanilang ginawa, o sige, dahil meron kang kasalanan ngayon, one day, maghapon, hindi ka kakain muna. Sa kapitbahay ka na lang makikikain. Ganun po ba yung ginagawa nyo? Walang gumagawa sa inyong ganon. Hindi, meron siguro, pero hindi po nararapat yon. Tama po ba? So, ang Diyos, kahit madalas or minsan hindi ako nakikinig, pero pinapakain pa rin ako ng Diyos. Amen! Ganon din po tayong lahat. So, hindi tinitignan ng Diyos yung ating pagkakamali, hindi niya tayo tinitignan as failures, hindi niya tinitignan tayo as pasaway, kundi tinitignan niya tayo bilang anak. Kaya kapag tinatawag ka ng Diyos, sinasabi niya, anak, nandiyan pa po ba kayo? Amen. Hindi ka tinatawag na, huy! Hello! Ang tawag niya kasi, halimbawa, nakita niya si Noel, tinatawag niya Emmanuel, hindi yung, huy! Psst! Hindi ganon. Tama po ba? So makikita natin, hindi niya rin tinatawag sa atin yung pagkukulang natin. Halimbawa, eto na naman ang makulit kong anak. Hindi po ganon. Wala siyang adjective. Anak, sons and daughters, yung pagtingin ng Diyos at pagtawag niya sa atin. Okay? Then, syempre, tignan natin yung verse na 1 John chapter 1, verse 7. Nakikita niyo po sa slide. Pakibasa ninyo. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Ayan. Sino po ba ang sinulatan ni John sa 1 John? Ito po yung mga believers sa Jerusalem. Pumasok po yung teaching ng mga Gnosticism. Ano yung Gnosticism? Sa kanila, ang tao ay hindi basically sinful. Ang mga tao ay, yes, evil, pero may kabutihan din. Ganun ang tinuturo nila. Parang tama, di po ba? Ayan. Pero ang turo ng Biblia, ang tao, nung tumalikod sa Diyos, talaga namang judgment na. Then, hindi sila naniniwala sa incarnation or yung sa pagkakatawang tao ni Jesus. Kasi, if God is a spirit, sabi nila, matter is evil, so therefore, God cannot become a matter o hindi siya pwedeng magkatawang tao. So, yun yung pumasok sa church. Tapos, nagkaroon po ng kaguluhan. Eto ngayon, sabi ni, ibig sabihin, party-party na yung kausap niya. May kausap siyang followers of Jesus, meron na siyang kausap na followers ng Gnosticism, yung maling katuruan. Then sabi niya dito, but if we walk in the light as He is in the light, kung tayo ay lumalakad sa liwanag, kagaya ng Diyos ay nasa liwanag, meron tayong fellowship sa Kanya. Okay, sabihin nga po natin, fellowship. So, then we have fellowship with one another. So, ibig sabihin, tawag dito, meron ka, ikaw o sila at si John, pa-order nga. Ininggit nyo kami. So, we have fellowship with one another. So, meaning, kung talagang, kung talagang lumalakad kayo sa liwanag, sabi niya sa mga kausap niya, so may fellowship kayo sa amin. Okay, so ibig sabihin, ina-identify niya ngayon, yung mga naniniwala sa katuruan ng Gnosticism, wala silang fellowship, hindi sila magkapatid. Ibig sabihin, hindi born again. Kino-consider nilang hindi born again. And then sabi niya, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin.
Bagamat na nagkaroon sila ng pagkakamali doon sa paniniwala, pero sabi ni Pablo, yung dugo ni Jesus, siya yung maglilinis. And then doon sa verse 9, sabi niya, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Kumbaga, itong mga naniwala doon sa maling katuruan, pinapanumbalik niya doon sa verse 9. Nasusundan niyo po ba? So, tingnan natin ngayon, balikan natin itong, but if we walk in the light. Sabihin nga natin, walk in the light. Walk in the light. Pag sinabing walk in the light, it doesn't mean na walk according to the light. Hindi yun ang ibig sabihin niya. Ang ibig sabihin niya, simpleng-simple, lumakad kayo sa kaliwanagan. Hindi niya sinasabing, lumakad kayo ayon sa liwanag. Tama po ba? Kasi kapag ayon sa liwanag, eto na yung mga batas. Kailangan itong gawin mo, be righteous, do good in order to get good. So, performance-based na. Pero makikita natin, walk in the light. Sabi nga natin, walk in the light. Walk in the light. Lumakad sa gitna ng kaliwanagan. Ibig sabihin po nun, manatili tayo kay Kristo at lumakad tayo kasama ni Kristo. Can you say Amen? Amen. So tuloy natin. So makikita natin, notice that John says we are to walk in the light. He does not say we walk according to the light in order to earn righteousness. Hindi yung walk in the light, hindi ibig sabihin yun, ito yung mga steps para maging righteous ka. Hindi yon. Ibig sabihin lang nun, kapag sinabi ng Biblia na walk in the light, na kay Kristo na kayo, manatili kayong mamuhay kay Kristo. Amen! So, again, ibig sabihin nito, yung pagiging anak natin, yung position natin, yun yung focus natin sa Panginoon. Hindi sa pamamagitan ng conduct and performance. Yes, mahalaga po yung ginagawa natin para sa Panginoon. Amen? Isang testimony nga, kahapon sila Pastora Virgie, tsaka yung team niya, pinag-pray si Bianan, pinag-pray. Tapos kaninang umaga, nagising na, kumakain na ng, pinapainom ng milk, sabi niya. Tapos sabi niya doon sa binabantayan, nagbabantay sa kanya, taya ka. Sabi ko, dali, sulat mo kung ano yung number, tatayaan natin. Sabi ko, wala naman binigay number, sayang. Hindi, joke lang. Sabi ko, pag nagbigay ng number, humingi kayo 6 para sweepstakes. Nandiyan pa po ba kayo malaki-laki? Anyway, hindi naman nagbigay ng number. Anong ibig sabihin nito? Makikita natin every time that we walk in the light, dala-dala natin yung liwanag ni Kristo, dala-dala din natin yung kapangyarihan ng Diyos. Amen! Yung lalakaran natin, yung gagawin natin, yung ginawa ni Kristo, makikita natin doon, magmamanifest yung kapangyarihan niya, yung pagpapala niya. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Come on! Declare natin, sabihin natin sa ating katabi, kapatid, ikaw ay nasa liwanag na, kaya pagpapalain ka ng Diyos. Amen! Manatili tayo sa Kanya. Amen? So, pakibasa nyo nga po, sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Ayan. Para mas maging malinaw yan, may illustration tayo mamaya. So, ang ibig sabihin ng we walk in the light because we have already been brought into the light through our Lord Jesus Christ. Again, sabi ko kanina, nung tinanggap natin si Jesus sa ating puso, mula sa kadiliman ng buhay, kadiliman ng kingdom ng kaaway, inilipat na tayo sa liwanag. Amen! So, nilipat tayo sa liwanag sa pamagitan ni Kristo. Malinaw po yan. Then, sabi ni... As we walk in the light, the blood of Jesus Christ continually cleanses us from all sins.
Eto na. Yes, born again na tayo, pero sometimes nakakagawa tayo ng pagkakamali or kasalanan. Intentional man or hindi. Pero makikita natin dito, the blood of Jesus Christ cleanses us from all of our sins. Hindi po ibig sabihin niya na kapag nakagawa ka ng kasalanan, wala ka ng fellowship kay Lord. Kapag matigas ang ulo mo, wala ka ng righteousness. Hindi po yun ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin po nito na lakaran natin, o ibig sabihin mamuhay tayo kasama ang ating Panginoong Jesus. Kasi siya po yung liwanag. In the light. Sabihin nga natin, in the light. Sa loob ng liwanag, lahat ng nakay Kristo na, in Christ, we are the righteousness of God. Amen? Dahil nakay Kristo ka na, ang tingin sa iyo ng Diyos, yung righteousness ni Kristo ang nakikita sa iyo. Amen! Yes, behaviorally, hindi pa, pero sa harapan ng Diyos, yung righteousness ni Kristo, suot-suot mo ngayon. Amen? Hinubad na natin yung dati nating pagkatao, suot-suot natin ngayon yung bago nating pagkatao, ito yung righteousness ni Christ na ibinigay sa atin. Amen? So, paano natin maintindihan yung the blood of Jesus continually cleanses us o cleanses all our sins? In the original Greek, the word cleanses is in the present continuous tense. Sa present progressive tense, sa atin yata ganon. Ibig sabihin, nangyari na, mangyayari pa, at patuloy na mangyayari. Amen. Pero siyempre, sa Greek, hindi sila gumagamit ng tense. Puro past tense yung binibigay nila. Pero ang ibig sabihin nun, nangyari na, mangyayari pa, at paulit-ulit na mangyayari. So, nung tinanggap natin si Jesus, nilinis na yung ating mga kasalanan, at kapag nakagawa tayo ng kasalanan, patuloy tayong nililinis ng ating Panginoon. Amen! Kaya pag lumapit tayo sa Kanya, palaging ang nararanasan po natin, pagpapala, palagi nating nararanasan ang Panginoon. Doon sa kinanta natin kanina, una, Yahweh, wala pong vowels yun, walang A at saka I, E, Yahweh, Yod, letter Y, H, yun Hey, ibig sabihin ng grace, tapos yung Vav, Paku po yun, tapos another H or Hey, Yod, Hey, Vav, Hey. Tapos, yung mga English, hindi nila mabigtas ng Yahweh, binigkas na Yahovah, Yahovah. Tapos, merong sumulpot na reliyon, ang pangalan ng Diyos, Jehovah. Nandiyan pa po ba kayo? Hindi yun. Pag sinabing Yod, Hey, Vav, Hey, 4 na letra, a hand of grace nailed in grace. Pinapakita na yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagkatawang tao, ipinako para sa ating mga kasalanan. Amen! At sapat na po yun para nilinis ka na at patuloy kang lilinisin sa iyong kasalanan. Makikita po natin dito sa tuwing lalapit tayo sa Kanya, sa tuwing nagkakasama tayo sa Kanya, tayo po ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Can you say amen? So it doesn't say the blood cleanse us or will cleanse us. This means that the blood of Jesus continually cleanses us from every sin. Tuloy-tuloy. Sabi nga natin, tuloy-tuloy. Paano natin maintindihan to? Para mas ma-appreciate natin, merong isang, tawag dito, sikat na, not only evangelist, sikat na author and preacher din, si Andrew Murray, nag-comment siya about 1 John 1:7. Merong illustration para maintindihan natin. Sabi niya, the cleansing mentioned in 1 John 1:7, the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin, is in the present. Sabi niya, present. Kasalukuyan. Ngayon, nililinis tayo every time naririnig natin yung Word of God.
Amen. It is not a matter of I have been cleansed or I must be cleansed again, but rather an abiding under the constant, uninterrupted flow of that fountain. Anong ibig sabihin nun? Nakapunta na po, sino dito nakapunta na sa yung falls, pinunta natin sa Taytay Falls. May mga bato doon. Sino sa inyo nakapunta na sa ilog? Meron kayong mga nakitang mga graba, mga bato. Tuloy-tuloy ang daloy ng tubig. Tuloy-tuloy ding nalilinis yung bato. Tama po ba? Kapag nag-aabay tayo, nananatili tayo kay Kristo, tuloy-tuloy yung daloy ng kanyang dugo. Tuloy-tuloy yung flow ng tubig, tuloy-tuloy ang paglilinis niya sa atin. So every day, every time we come to God, malinis tayo na malinis. Can you say amen? Meron kayong nakita, nililinis nila yung bato sa ilog. Ay, marumi na, linisin natin. Meron po ba? Mag-apply tayo kasi daming lilinisin doon. So wala. Bakit? Kasi tuloy-tuloy po yung daloy ng tubig, tuloy-tuloy din po dahil nasa ilalim ng tubig yung mga bato, palagi po silang malinis. Tama po ba? So yun yung description ni Andrew Murray. Sabi niya, by living in this fountain, the believer doesn't just find a way back after failing, they find a power that keeps them from the power of sin in daily life. So, makikita natin dito, hindi lang binigyan ka ng desire ng Diyos na tumanggi sa kasalanan, umiwas sa kasalanan, binigyan ka pa rin ng power para mapagtagumpayan ng kasalanan at binigyan ka ngayon ng kanyang dugo na tuloy-tuloy na naglilinis sa'yo. So, wag mong paniniwalaan na pag may nagsabi sa'yo o binulong sa'yo ng kaaway, ayan, hindi ka nakarapat-dapat kay Lord, hindi na pinakikinggan ang panalangin mo. Nandyan pa po ba kayo? So makikita natin dito, dapat nating maging attitude dito? Makikita natin dito, every time we come before God, every time na lumalapit tayo sa Panginoon, ang Diyos, masayang-masaya siyang tinatanggap tayong lahat. So let's abide in the presence of the Holy Spirit of God and dun sa dugo ni Kristo na patuloy na naglilinis sa atin. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, patuloy kang nililinis ng dugo ng Panginoon. Amen? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Kung malaking kasalanan, hindi na pwede? Pwede pa rin. Sa kanila yung kasalanan nung sa John, naniwala sila sa maling katuruan. Pinapanumbalik sila ni Apostle John. Heresy. Ano ba Tagalog ng heresy? Heretic. Kamalian. Maling katuruan. Naniwala na sila doon and yet, pinapanumbalik sila ni John para sa gayon, tuloy-tuloy yung kanilang buhay sa Diyos. Amen? So, anong point natin dito? Tingnan natin ngayon. So, yung picture ng nung ating Christian life, dito sa reflection muna, just as a stone placed under flowing water remains continually clean. Halimbawa, ikaw yung stone, nasa ilalim ng dagat tuloy, ng ilog na tuloy-tuloy ang daloy ng tubig. Remains continually clean. We too are continually cleansed as we rest beneath the precious flow of Jesus' blood. Sa pananatili natin, sa pananampalataya natin sa Panginoon, tuloy-tuloy po yung paglinis natin na sa atin ng Panginoon. Baka iniisip nyo, meron na tayong lisensya para magkasala uli. Mamaya makikita natin, hindi po yun ang pinupunto natin. So how do we reconnect? And because we have placed our trust in Christ, sino dito may pagtitiwala at pananampalataya na kay Jesus at doon sa tinapos niyang gawa sa cross?
So we do not move in and out of righteousness. Kapag nagkasala ka, hindi ibig sabihin nun, wala na sa'yo yung righteousness. Wala na sa'yo yung forgiveness. Hindi po. Once na nagkamali tayo, tuloy-tuloy ang paglilinis ng Panginoon sa atin. Tignan nyo yung katabi nyo. Ang linis-linis niyan sa harapan ng Diyos. Amen? Although sometimes, di po ba, ang tao, tayong mga tao, mapanghusga. Tama po ba? Mapanghusga eh. Tawag dito. Kahit yung yung mga kamag-anak namin, yung nanay ko kasi, buhay pa 84 years old. Tatlo kaming may trabaho. Kami lang nag-aambagan sa diaper, basta sa gamot niya, tapos doon sa nag-aalaga, tapos kami rin nagbabayad ng tinitirhan niya. Kaya pag sweldo ko, walang natitira eh. Anyway. Tapos sabi ng mga kamag-anak namin, anong ginagawa niyo sa nanay niyo? Ba't niyo pinababayaan? Hello? Piniem si Sister Ian. 6 days nang hindi gumigising ang nanay niyo. Ano bang ginagawa niyo sa nanay niyo? Kulang na lang 1 milyon na magastos nila sa ospital. Sabi ng doktor, iuwiin nyo na, wala na kaming magagawa sa kanya eh. Nandiyan pa po ba kayo? So palaging may panghuhusga. Tama po ba? So makikita natin doon, mag-reflect tayo doon na una, palagi nating inuhusgahan yung sarili natin, palagi nating inuhusgahan ang kapwa natin. Pero dapat mag-focus tayo dahil lahat tayo na kay Kristo, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala nang condemnation. Can you say amen? Wala nang judgment. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, hindi na kita i-judge ulit. Ayan, sige. O, tignan mo, judger ka rin. O, sabihin mo naman sa kabila, wag mo na akong i-judge ulit. Ayan. At ang pinakamalalang judgment, ikaw mismo, ginudge mo na yung sarili mo at sinabi mo, hindi na talaga ako karapat-dapat kay Lord. Nandyan pa po ba kayo? Dahil nananatili tayo kay Kristo, nakikita nyo man o hindi, tuloy-tuloy yung paglilinis niya. May verse tayong patutunayan mamaya. So, kailangan magkaroon ng ma-renew yung mind natin. Every failure, sino dito nagkakamali pa rin? Every wrong thought, mga maling kaisipan, and every moment of weakness, bumabalik na naman yung kahinaan mo. Halimbawa, ang kahinaan mo ay, anong balita dyan? Yung chismis, anong balita dyan? Ginawa mo, nag-fasting ka, social media fast, hindi ko nabubuksan yung aking, Facebook para wala na akong makitang bagong balita. Kaso, paglabas ko ng bahay, nakita ko yung katropa, uy, ano yung bagong balita ngayon? So, makikita natin doon na, yes, meron tayong failures pa rin. Meron tayong naiisip na mali. Every moment, yung weakness natin na umaatake pero it has already been fully paid for at the cross. Fully paid na lahat yon. Sabi nga natin, paid in full. Maganda nga greatly blessed, highly favored, deeply loved. Amen? Lagyan natin ng adjective, yung pangalan ng church, blessed and favored, greatly blessed, highly favored. Amen? So you are greatly blessed and highly favored. Palakpakan natin ang Panginoon. So, every failure, every wrong thought, lahat po yan bayad. Amen. Sabihin nga natin, thank God, bayad lahat ng utang ko. Oy, may sinabi si Pastor Noel sa inyo. Baka may utang ka sa katabi mo, babayaran pa rin kita. Sabi mo, go. Utang ng kasalanan ang pag-uusap natin dito. Amen? Hindi po yung utang ng katabi mo. Brother Noel, maraming may utang sa'yo. Singilin mo mamaya. Ayan. Si Brother Noel, mabenta yung kanyang panindang mga books. Paano pinautang ng pinautang eh?
Magaling na marketing strategy. Anyway, balik tayo dito. Di po ba, makikita natin doon, bayad lahat po yon. Pero siyempre, sabi ko kanina, yung relationship natin, yun yung affected. Tama po ba? Minsan, tinatamad kang manalangin, nahihiya kang manalangin kasi ang isip mo, sinasabi ng isip mo, hindi ka nakarapat-dapat. Pero ang katotohanan, lahat po yon kinalimutan ng Panginoon. Can you say amen? Sa Hebrews, and their sins and lawless deeds, I will remember no more. Tapos kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganon kalayo, ganon inilayo ng Diyos ang ating mga kasalanan, at itinapon niya pa sa kalaliman. Biruin mo, sa kailaliman ng dagat, itinapon ng Diyos yung kasalanan natin, tapos tayo, hinahanap pa rin natin. Nandiyan pa po ba kayo? Kailangan ko pa rin bayaran yon. Kinalimutan na nga ng Diyos, tinapon pa. So, alisin na po natin yung self-condemnation. Patuloy lang po tayo maglakad kasama ng Diyos ng liwanag para magkaroon ng kaliwanagan sa ating buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Come on. Ay, mali. So ngayon, today we stand fully accepted before the Father through the blood of Jesus. Katanggap-tanggap ka sa harapan ng Diyos. Sige. Sabihin mo sa iyong katabi, tingnan mo mata sa mata, tapos ngipin sa ngipin. Sabihin mo, wag na palang ngipin sa ngipin, baka hindi pa nag-toothbrush, sorry. Sabihin mo, kapatid, katanggap-tanggap ka sa Lord. Kahit ginudge ka na ng lahat ng tao. Tama pa ba? Palakpakan naman natin ang Panginoon. And the more conscious we become of His grace, lalo pa tayong, kapag nagiging conscious tayo sa Kanyang grace, sa Kanyang forgiveness, and the cleansing power of His blood, the more we begin to reign over destructive habits and walk in true victory. Then, kapag ganun yung mindset natin, kapatid, mapagtatagumpayan na natin yung mga destructive habits natin, yung mga gawin natin, mapapalitan na natin ng mga good habits. Sabihin nga natin, good habits. Day 2 ng ating prayer and fasting, what is a habit? A habit na pwede nating ilagay sa ating buhay, yung pong growth time natin. Ito po yung devotional, ito po yung quiet time natin sa Panginoon. Amen! Sabi nga, ang pagiging Kristiyano ay hindi po nasusukat sa dami ng ginagawa at kasipagan. Lahat po yun importante. Praise the Lord sa lahat ng masisipag maglingkod sa Panginoon. Pero ang basihan po, nasusukat yung pagiging tapat na Kristiyano sa pagkakaroon po natin ng time sa Panginoon, yung ating devotion. Amen! Kahit kami, maraming pastor, ang dami, busy. Sabi nga, busy sa kaharian ng Diyos, pero walang time sa hari. The King of Kings and the Lord of Lords. Maybe, tayong mga Kristiyano, dami nating gawain. Praise the Lord for that. Pero, Lord, wala muna akong time sa'yo. Pwede po ba yan? Di po ba? Kailangan magsimula doon sa time natin sa King, sa Diyos, walking in the light, tapos yung lahat ng ginagawa mo yon, hindi ka na mapapagod. Amen. Lahat ng ginagawa mo ngayon, may bunga na. Lahat ng ginagawa mo ngayon, hindi ka na, ibig sabihin, hindi ka na maaawa sa iyong sarili, kundi lahat po yon, bukal sa puso na iniaalay natin sa Panginoon. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. So His forgiveness and the cleansing power of His blood, the more we begin to reign over destructive habits and walk in true victory. Magtatagumpay ka. Amen. Siyempre, dahil nagtagumpay na si Kristo, ia-apply na lang natin yung katagumpayan sa ating mga buhay. Tama? So, anong ibig sabihin ng walking in the light sa 1 John 1:9? Okay?
So, walking in the light and understanding of 1 John 1:9. Pakibasa nyo nga po, sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Sa ating set-free retreat, palaging kino-quote yan. Halimbawa, magka-partner, nagdalanginan about their sin, di ba? Confess your sins to one another that you may be healed. Tapos tatanungin, halimbawa, nag-confess siya, sasabihin mo, kapatid, do you believe sa 1 John 1:9 that if you confess your sins, you are He is faithful and just to forgive us? Tapos sasabihin, yes, I believe po. Makikita natin dito, paano pa yung meaning talaga niyan? Actually, nung sinulat yan ni John, sinulat niya ito dun sa mga na pariwara, yung naniwala dun sa maling katuruan. So, kailangan nilang mag-repent, manumbalik sa Diyos, at kailangan nilang humingi ng kapatawaran. The question is, kahit Kristiyano na tayo, kailangan pa rin tayong humingi ng kasalanan? O, kapatawaran? Mag-confess? Ang answer po ay, kahit hindi ka pa humihingi ng tawad, may kapatawaran na. Kaya tayo nagko-confess para maramdaman natin at tawag dito, paniwalaan natin na may kapatawaran na tayo. Can you say amen? It's not yung nag-confess ka kaya pinatawad ka. Nag-confess ka kasi pinatawad ka na ng Diyos kasi dineclare niya na yon. Amen. Yung word na confess, sabi niya, if we confess, sabi nga natin, confess. Ang Greek word po niyan, compound Greek, homo, yung homo tsaka logos o logeo. Pinagsama, homo, logeo. Meaning, same logos, same word. Anong ibig sabihin nun? If we say the same word about our sins, anong sinabing word ng Diyos patungkol sa ating mga kasalanan? That He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Meaning, kapag sinabi natin, Lord, nagkasala po ako. Yes, I confess. Yes, I agree that you are faithful and just to forgive me and cleanse me from all my unrighteousness. Amen! Yung po yung confession na sinasabi, nag-a-agree tayo sa sinabi ng Diyos na pinatawad ka na at nilinis ka pa. Amen. Pero syempre, sabi ko nga kanina, kahit hindi mo sabihin kay Lord, Lord, patawad po. Minsan, kailangan nating sabihin para expression ng ating pagtitiwala, paniniwala. Nakakatulong din po sa atin yung kasi nare-release tayo. Amen? Pero again, pinatawad tayo dahil sa ginawa ni Kristo, hindi dahil sa confession natin. Nag-agree kasi tayo na ang Diyos mapagpatawad at naglilinis ng ating mga kasalanan. Palakpakan natin ang Panginoon. So, anong tamang gawin kapag nagkasala? So, in the opening letter or opening chapter of John, the Apostle John was addressing the false teachings. Nasabi ko nila, particularly the heretic Gnostic doctrine that denied man's sinful condition and even denied the incarnation of the Lord Jesus. Balikan natin yon. Medyo mabigat po yung ginawa nila. Iba na lang, hindi na sila naniniwala kay Kristo. Sige, tanungin ko kayo. Kapag ang isang born again, Christian, hindi na naniniwala sa turo ni Kristo, ligtas pa ba yun? O, tahimik ka. Ang sarap matulog dito. Bahala kayo. Pero sabi dito, sabi ni John, manumbalik kayo kay Kristo. I-encourage. Tapos eto pa. Sa 1 Corinthians, merong magtatay doon. May kasalanan sila. Tawag dito. Tapos, ibigay nyo kay Satan, sabi ni Pablo.
Anong ibig sabihin nun? Yung iba daw, dinidisfellowship. Pero makikita natin, malinaw doon, sabi sa Matthew 18, treat them as an unbeliever. Sige nga. Paano i-treat ang unbeliever? Paano nyo i-treat dapat ang unbeliever? Kayo, believer kayo. Paano nyo i-treat? I-encourage. O husgahan natin. Hindi yon, di ba? So makikita natin dito, eto mali na nga sila, ini-encourage pa ni John na bumalik sa walk, they must walk in the light. Amen? So kung meron tayong kaibigan, meron tayong kakilala, na medyo sumablay, gawin natin, treat them as ang ibig sabihin ng how do you treat an unbeliever? Siyempre, i-win natin sila kay Christ. Hindi yung, treat natin, wala kayong kwenta, unbeliever kayo, ganun ba? Hindi. Ano kayo, tawag dyan? Excommunicate na kayo. Hindi na namin kayo kasali dito. Hindi namin kayo bate. Ganun po ba? Ganun po ba i-treat ang unbeliever, yung nagkasala? Hindi. I-treat natin i-encourage natin na manumbalik pa rin. Paano kapag hindi na ayaw ng manumbalik? Sabi ni Paul, bigay nyo na kay Satan. Anong ibig sabihin nun? Satan, meron na kaming ibibigay sa'yo. Ganon po ba? Hindi ganon. Anong ibig sabihin nun? Pag ayaw talaga, sabi ni Paul, hayaan nyo siyang magdusa sa kanyang mga pagkakamali until ma-realize niya na kailangan niya ang Panginoon. Huwag niyo nang kukontakin si Satan. Nandiyan pa po ba kayo? Kasi si Paul naman, hindi niya explain maigi yung mga sinasabi niya. Ibigay niya siya sa diablo. Again, there is now no condemnation. Huwag tayong magko-condemn. Huwag tayong mag-judge. But still, encourage natin na they must walk in the light, bumalik sa Panginoon. Amen? So, sa ating... Ito yung verse na kailangan nating maintindihan every time na nakakagawa tayo ng kasalanan. Isinulat pa rin ni John sa chapter 2. Kaya duktong-duktong yan. Pakibasa nyo nga po. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Ayan. Tinawag niyang my little children. Kami pong mga teachers, dati tinatawag namin mga estudyante namin, anak, ayan. Ano pala yun? Ngayon, hindi unprofessional na yun eh. Ewan ko paano nangyari yan. Ngayon, edi sabihin, edi tawag na lang namin, pre, ganun na lang. Hindi. Ito, tinawag ni Paul, ito mga my little children. Pagpapakita na parang endearment, parang sobrang mahalaga sila. So, my little children. Then, these things I write to you. So, nisulatan ko kayo. So that you may not sin. Pero, kung nagkasala man ang isa sa inyo, if anyone sins, we have an advocate. Sabi nga natin, advocate. Diyan po kinuha yung word na avocado. Hindi avocado. Abogado. Ayan. Meron kang abogado. Sinong abogado mo? If anyone sins, we have an advocate with the Father. Meron tayong abogado sa tatay nating nasa langit. Sino ang abogado mo? Jesus Christ, the righteous. Amen. Makikita natin doon kapag sinabi ng diablo, pasaway ito. Anong isisigaw ni Jesus sa Ama? Hindi. Righteous yan. Amen. Bayad na yan. Amen. So makikita po natin dito, yes, wag natin i-condemn. Si Lord nga, si Jesus nga, pinagtanggol ka niya eh. Siyang abogado mo eh.
He makes sure yung abogado, tinitiyak niya na inia-apply yung justice, yung batas. Tama? Kapag ang ama, basta-basta niya lang pinatawad yung ating mga kasalanan, illegal po yon. It would be illegal for God the Father to just declare that we are all forgiven. Kasi ang sinasabi ng batas, bawat kasalanan, kailangan may parusa. At ang kaparusahan ng kasalanan, kamatayan. Hindi pwedeng baguhin ng Diyos Ama yun. Anong ginawa niya? Itinalaga niya, sinugo niya, pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak. Siya yung nagbayad, namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Tapos siya pa yung abogado natin. Anong pinapakita doon? Ipagtatanggol ka eh. Sayang yung kanyang pinayad. Amen. So makikita natin dito, every time na nagkakamali tayo, bumalik agad tayo, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat po, Lord. Tinatanggap muli ako. Salamat po, Lord. Pinatawad mo yung aking mga kasalanan. Salamat po, Lord. Nililinis mo ako. Amen. And you can declare that you are the righteousness of God. Sabi niyo, thank you, Lord. I am the righteousness of God in Christ. No condemnation. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, pinakalas ngayon, bago natin tapusin, ito yung tandaan natin. Hindi po license, kundi empowerment. Pakibasa natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Yung kahabagan, ito yung unmerited favor. Yung po bang yung talagang dapat parusa ang ibigay sa atin, pero ang pinagkaloob sa atin ay undeserved kindness. Binless pa tayo. Pinatawad na, binless pa. Ito ngayon, ang tawag doon ay grace. Unmerited, unearned favor, unearned preferential kindness. Ito ngayon mag-i-empower sa atin in order for us to walk in true holiness. Nandyan pa po ba kayo? Sa church, yes, importante po yung fellowship, pero huwag maging parang club yung church. Ano yung club? Yung, Senior Citizens Club. Ayan. Basta yung samahan ng mga magigiting. Ayan. So, kaya yung takusa, samahan ng mga takot sa asawa, parang ganon. Hindi po samahan ang church lang, kundi makikita po natin, nakikita dapat yung holiness. Amen! Importante yung fellowship. Tignan nyo nga po yung katabi nyo kung banal na banal yan. Sabi mo sa yung katabi, kapatid, nakikita ko sa inyo yung kabanalan. Sige, yan. Then, lastly, sabihin mo sa kanya, kapatid, parang mas mabait ka na ngayon kaysa kahapon. Ayan, okay na kanina araw. Diba? Pakibasa nga po natin lahat, sabay-sabay. 1, 2, 3, basa! Grace does not give us the license to sin. In fact, grace is what empowers us to live holy. So yung biyaya ng Diyos, yung grace ng Diyos, dito ngayon, tutulungan niya tayo na magpakabanal. Amen! Tapos makikita natin dito, nakailang araw pa lang tayo ng prayer and fasting. Yung hindi nyo pa try nyo, talagang mararamdaman nyo yung kalapitan ng Panginoon. And every time na mag-worship tayo sa Panginoon, parang talagang bumababa yung langit, papunta sa lupa. Amen! Importante yon, nararanasan yung presensya ng Diyos. Amen! So, hindi nyo pa po nakikita yung mga revival na nangyayari sa iba't ibang mga churches. Grabe po. Parang bumabaha ng luha eh. Hindi lang luha, pati uhog bumaba. Talaga sabi ko, hindi naman tayo gaya-gaya. Ayaw nating gumaya, pero ibang klase ang ginagawa ng Panginoon. Gusto niyang manumbalik sa Kanya yung Kanyang mga little children
at maghari yung kabanalan. Can you say amen? Mapuspos ng kabanalan. Amen. Doon pa lang sa kabanalan ng Diyos, makikita natin doon, masasatisfied na tayo sa ating buhay dito sa mundo dahil napakalapit ng Diyos sa atin. Pakibasa nyo nga po, sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Ayan, hindi po self-effort. Kailangan kong maging mabait ngayon. Hindi na ako magsusungit. Hindi na ako sisimangot. Palagi na lang akong ngingiti. Ayan o! Hindi po ganon. Yung tawan-tawa, hindi naman ako nagpapatawa. Yung pong nakikilala natin ng patuloy ang Panginoon sa ating daily devotion. Minememorize ko yung verse kanina. Babasahin ko, napakaganda nung verse. Yung Psalm chapter 1, verse 1 to 6. Masyadong na-bless ako nung minememorize ko. Mamaya, dun ako mag-e-ending. Okay? Hindi po self-effort, but through grace and deeper revelation of our Lord Jesus Christ. Doon, magiging banal po tayo. So, bago tayo mag-reflection, buksan ko lang yung verse, ha? Dito tayo mag-reflect sa verse. Ayan. Psalm 1, verse 1 to 6. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or set foot on the path of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Yung law dito, hindi po 10 commandments. Hindi po commandments ni Lord. Every time na mababasa tayo sa Biblia na commandments or law, tingnan natin yung context. Kapag patungkol kay Moses, batas yun. Pag sinabing commandments of the Lord, law of the Lord, ibig sabihin nun, word of God. Yung mga sinasabi ni Lord. Okay? So, but his delight is in the sinasabi of the Lord. And on his sinasabi, Rema, he meditates day and night. Anong mangyayari? He is like a tree planted by streams of water, yielding its fruit in season, whose leaf does not wither. Inihalin tulad tayo sa puno na nasa malapit sa tubig, masagana ang bunga, magaganda yung dahon, hindi natutuyo, pero kabaligtaran, not so the wicked. And then, and whatever he does, prosper. Lahat ng kanyang gagawin, magtatagumpay. Sino dito naniniwala dahil kayo ay nasa Panginoon at patuloy niyong day and night nagme-meditate kayo ng kanyang salita, lahat ng gagawin niyo magiging successful. Yung inyong buhay magiging successful. Yung mga may anak dito, yung mga anak nyo, magiging successful din. Yan yung pangako ng Panginoon. And then, anong mangyayari sa masasama? Eto. Not so the wicked, for they are like chaff driven off by the wind. Ipa, para lang silang ipa na tinataboy ng hangin. Therefore, the wicked will not stand in the judgment. Takot sila sa judgment day. Hindi sila makakatayo. Nor sinners in the assembly of the righteous. Yung makasalanan, hindi sila tatagal sa samahan ng mga matutuwid. Bakit? Verse 6, for the Lord guards the path of the righteous. Ang Diyos, binabantayan niya yung dadaanan
ng mga anak niya. Kapatid, binabantayan ni Lord yung dinadaanan mo. Pero, but the way of the wicked will perish. Ito yung assurance, ito yung binigay ni Lord sa akin nung nagpipray ako. Hayaan na natin yung mga kumukuha ng male-maleta na pera ng Pilipinas. Si Lord ang bahala sa kanila. Nandiyan pa po ba kayo? Daming problema ng bansa, ng Pilipinas, ng mundo. Ang solusyon dyan, dapat tayong mga tao talagang lumapit pa sa Panginoon at i-enjoy natin yung kanyang katuwiran, and let's become righteous like our God na righteous. Can you say amen? Paano natin gagawin yon? So, yung revelation, meaning, kailangan natin ng growth time. Kailangan natin ng time sa Panginoon. Sabi ko kanina, yes, in-encourage po natin, gumawa pa tayo ng mas marami para sa Panginoon, pero kailangan po meron tayong time doon sa pinaglilingkuran natin at nakikinig tayo sa Kanya kung ano yung mga gusto niyang ipagawa sa atin. Amen? Hindi ka mapapagod. Yung mga lakad mo, tutulungan ng Panginoon, iingatan ka ng Panginoon at isusupply ng Panginoon lahat ng iyong pangangailangan. Can you say amen? Sige, palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Tayo po yung sumandaling iyong muko.